Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buhok na ba ni Morgana ang magsasabi ng katotohanan na mag-ina sila ni Zoe? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa presinto, nagawa ng paraan ni Robert ang pulis para palabasin sila Lynette at Annalyn sa kulungan. Ikinagulat naman ni Madam Chantal kung bakit mas nauna pang nakalabas ang kampo ni Lynette kesa kay Morgana. Nagalit si Madam Chantal sa pulis at sinabihan niya ito na paglabag ito sa batas. Ngunit nagsabi naman ang pulis na walang makukulong sa panig ng mga Santos dahil isang hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari. Maliban na lang kung muli kayong mag-aaway dito sa loob ng presinto. At nang paalis na sila Robert, nagalit si Madam Chantal at nagsabi ito na hindi pa sila tapos dahil hindi siya papayag na maisantabi lang ang ginawa nilang paglapastangan sa puntod ni Moira. Hindi na pinatulang pa ni Robert ang sinabi ni Madam Chantal at umalis na lang sila, habang si Chang Susan at Josa naman ay patuloy sa pang-aasar, kaya walang nagawa si Madam Chantal. Maya-maya tumawag si Zoe kay Madam Chantal para sabihin ang nabalitaan niyang tungkol sa ginawa ni Lynette sa puntod ng Mami Moira niya. Galit na galit ito at gusto niyang pumunta ng police station para makaganti siya kay Lynette at Annalyn. Ngunit sinabihan siya ni Madam Chantal si Zoe na wag na siyang pumunta ng presinto dahil huli na ang lahat, dahil nakalaya na si Lynette at Annalyn. At ang masakit pa, tinulungan sila ng daddy mo na makalaya, kaya mas lalo itong ikinagalit ni Zoe. Sa kabilang banda, dumating na din ang abogado ni Morgana sa presinto at tuluyan na din siyang nakalabas. Sa bahay ni Madam Chantal, hindi mapakali si Morgana dahil hindi daw sapat na hindi tuluyang nakulong si Lynette at Annalyn sa ginawa nitong paglapastangan sa puntod niya. At hindi siya papayag na hindi nila ito pagbayaran, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Ipinag-aalala din ni Morgana na baka mabuking na sila ng tuluyan dahil sa ginawang paghukay ni Lynette sa puntod niya, kaya kailangan nilang ilipat ito sa ibang lugar bago pa nila malaman ang katotohanan sa kanya. Dahil alam niyang hindi titigil sila Lynette hanggat hindi nila nakikita ang katawan niya sa libingan. Nagsabi naman si Madam Chantal kay Morgana na huwag mo nang problemahin yun dahil nagawa na ni Gilbert na mailipat ang puntod mo. Maya-maya nagsabi si Morgana na masakit daw ang ulo niya dahil sa ginawang pagsabunot sa kanya ni Chang Susang kanina sa presinto. Wala silang kaalam-alam na nakakuha ng buhok si Chang Susan mula kay Morgana nang sinabunutan siya ni Chang Susan, at ito ang gagamitin nila sa gagawin nilang DNA test. Samantala sa Apex, humingi naman ng pasensya si Chang Susan kay Lynette dahil sa nadamay sila ni Annalyn sa nangyaring pagkakahuli sa kanila ng mga pulis nang hukayin nila ang puntod ni Moira. Ipinaliwanag ni Chang Susan kay Lynette na ginawa lang naman yun nila ay dahil gusto niyang patunayan na totoo ang hinala nila, si Morgana at si Moira ay iisa, dahil hindi siya naniniwala na patay na nga ito. Nauunawaan naman ni Lynette si Chang Susan at pinaalalahanan niya ito na kung pwede ay huwag niya nang ulitin ang ginawa niya dahil labag ito sa batas at baka tuluyan na siyang makulong. Nangako naman si Chang Susan kay Lynette pero ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit nakakandado yung kabaong ni Moira at parang may tinatago sila. Napapaisip din si Lynette sa sinabi ni Chang Susan. Maya-maya may inilabas si Chang Susan at pinakita niya to kay Lynette. Sabi ni Chang Susan, total naman hindi natin nalaman kung sino ang nasa loob ng kabaong ni Moira, baka itong nakuha kong buhok mula kay Morgana ay maging kasagutan sa mga tanong natin. At habang magkausap ang dalawa, dumating naman si Annalyn at Robert at narinig nila ang pinag-uusapan nila habang hawak ni Chang Susan ang buhok ni Morgana. Naitanong ni Annalyn kay Chang Susan kung gaano siya nakakasigurado na kay Morgana nga ang buhok na hawak niya. Nagsabi naman si Chang Susan na, oo, di ba't sinabunutan ko siya kanina nung nag-away kami sa presinto? Kaya naisip ni Annalyn na kung kay Morgana talaga ang buhok na yan,
ay pwede nila itong gamitin para ipa-DNA test si Morgana. Naitanong naman ni Lynette kung kanino nila ito pwedeng ikumpara. Sabi ni Annalyn na kay Zoe dahil kapag ang 50% ng DNA ni Zoe ay nagmatch kay Morgana, siya talaga si Moira at mag-ina sila. Nagsabi naman si Robert na kailangan makakuha tayo ng samples ni Zoe at ako na ang gagawa. Kakausapin ko siya at hihingi ako sa kanya ng tawad. Nagsabi naman si Annalyn na sasamahan niya ang tatay Robert niya para makahingi din siya ng sorry kay Zoe. Samantala, nagpunta si Zoe sa Apex kasama si Justin para sana kausapin ang daddy Robert niya tungkol sa ginawa nitong pagtulong kila Lynette at Annalyn na makalaya sa kulungan dahil sa ginawa nila sa puntod ng Mami Moira niya. Sakto naman na nakasalubong niya si Robert at Annalyn na may dalang pagkain para sa kanya. Lumapit sila Robert at Annalyn kay Zoe, saka humingi ng tawad kay Zoe si Robert sa mga nasabi niya nung pinalayas niya ito ng Apex. Ganon din si Annalyn, humingi din siya ng sorry kay Zoe dahil sa ginawa ng tiyang Susan niya na hukayin ang libingan ng Mami Moira niya. Sabay inabot ni Robert kay Zoe ang pagkain. Nagsabi naman si Zoe na buti alam ninyo ang ginawa niyong pagkakamali. Saka ininom ni Zoe ang kape. Pero galit pa din si Zoe at sabay itinapon niya ang ibinigay na pagkain at kape ni Robert sa basurahan. Hindi daw niya kailanman matatanggap ang sorry nila dahil hanggang ngayon ay hindi pa niya kayang patawarin sila Annalyn at Lynette sa ginawa nila. Galit din na sinabihan ni Zoe si Robert na pagkatapos mo akong palayasin at tanggalan ng karapatan sa Apex, ngayon magsusorry kayo sa akin. Saka umalis si Zoe at iniwan niya si Annalyn at Robert. Pagkaalis ni Zoe, agad na kinuha ni Annalyn ang baso na ininuman nito at dali-dali silang nagpunta sa laboratory para sa DNA test na gagawin nila. Samantala, nalaman naman ni Gilbert ang ginawa ni Annalyn at Robert kay Zoe dahil nakitaan niya ito sa Apex at narinig niyang pinag-uusapan nila ang tungkol sa gagawing DNA test kay Morgana at Zoe nung bumisita siya sa kapatid niyang si Mucha. Kaya agad na sinabi ni Gilbert kay Madam Chantal na may malaki silang magiging problema. Sinabi ni Gilbert kay Madam Chantal na si Doc RJ pina-DNA test si Zoe at Madam Morgana na ikinagulat naman ni Madam Chantal. Hindi nila alam ang gagawin dahil baka tuluyan na silang mabuking sa sekreto nilang tinatago tungkol kay Morgana. Kaya agad inutusan ni Madam Chantal na magpunta sa Apex si Daphne para kunin ang DNA results ni Morgana at Zoe. Samantala, si Zoe at Justin naman pinuntahan ang bahay ni Morgana para kausapin ito at para malaman niya na hindi nga ito ang Mami Moira niya. Ikinagulat ni Morgana nang makita niya si Zoe sa harapan ng bahay niya at agad nagsabi si Zoe na kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Kalma naman na sumagot si Morgana kay Zoe na ano ba ang kailangan mong malaman tungkol sa akin. Nagsabi si Zoe na kailangan kong makita ang likod mo dahil may balat ang Mami Moira ko sa likod niya. Ipakita mo sa akin na wala kang balat ng katulad sa kanya para paniwalaan kitang hindi ka nga ang Mami Moira ko. Galit naman nagsabi si Moira kay Zoe na hindi ko kailangan magpakita sa iyo kung anuman ang meron ang mami mo. Kaya umalis na kayo dahil naiistorbo niyo ako. Pero hindi nagpapigil si Zoe kay Morgana na malaman niya ang katotohanan. Kaya nang patalikod na si Morgana, agad siyang hinila ni Zoe sa likod habang si Justin naman ay hinawakan nito sa kamay. At nang hawiin ni Zoe ang damit ni Morgana sa likod, laking gulat niya na nakita niya na wala itong balat tulad ng kay Moira. Kaya galit na galit si Morgana sa dalawa at pinaalis niya ito. Habang si Morgana naman ay kinabahan dahil alam niya ito ang titingnan ni Zoe para makasigurado siya na siya nga itong si Moira. Dahil alam ito ni Zoe. Kaya buti na lang daw ay pinatanggal niya ito nang operahan siya ni Dr. Sifra. Maniwala na kaya nga itong si Zoe na hindi si Morgana ang Mami Moira niya? Malaman na kaya nila ang katotohanan na si Morgana at Zoe ay mag-ina? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.